So sa ngayon ay mayroon tayong isang 70 na ating gagawin. Kasi po ito ay i-restore po natin ito. Magpalit tayo ng mga switch dito. Paganahin natin ang lahat ng kanyang mga ilaw. So ang problema po nito ay 6 volts po siya. So ang gawin natin dito ay convert natin sa 12 volts. I-full wave natin ito mga grasa. Convert ito sa 12 volts ng kanyang regulator. Tapos kanyang battery naman 12 volts ang ating gagamitin. Tapos yung kanyang mga bulb ay 12 volts din. So mayroon na po tayong mga in-order dito sa yan po. Yan po, salamat sa pag tiwala po sa atin. So ito po ang kanyang switch. Bali left and right. Tapos signal light bulb. So ito naman yung kanyang dashboard. So kanyang speedo. So tapos ito naman kanyang headlight. So mga orig po siya. Tapos itong kanyang susian. So yan. Tapos itong kanyang tail light assembly. So bali ikabit mo natin ito mga grasya. Tapos pagkatapos natin ikabit ito sa ating motor ay full wave po siya natin mga grasa. Para yun po mapaganan natin ng malakas yung ating ilaw. Tapos kung mag-LED mo po siya sa kanyang bulb ay okay po siya mga grasa. So yun po, ikabit mo natin itong ating mga pisa na dapat nating babaguhin mga grasa. So tapos ko na naglagay itong mga kanyang signal, headlight. So ito yung kanyang bagong speedo. Tapos yun po dito. Tapos ako yung signal sa bandang likod. So baklasin mo natin ditong bandang sa flywheel. Kasi mayroon tayong baguhin dito ang kanyang stator o light fuel. So bali ito na po yun. Natanggal na po natin itong kanyang flywheel. So yan. Dito sa connection ng kanyang light coil ay mayroon siyang tatlong connection. So itong banda na to, yan. So ito po ang connection ng white wire. So yan, may white wire po dito. So ito naman po, ang connection na to, itong wire na to ay connection po ito ng yellow wire. So yan, may yellow wire sa likod. Ito namang isa, itong wire na to ay yun po, nakadikit ito sa chassis. So ito naman ang connection ng ground connection. So bali ang gagawin natin dito ay yun po, putulin natin itong yellow wire. Tapos i-connect dito sa nag-iisang wire na nadikit sa chassis. So bali itong yellow wire ay putulin natin. Tapos yung mayroon itong dalawang magnet wire. So idikit ang dalawang magnet wire dito sa connection na to. So idikit lang. Pag dikitin ang dalawa, ihinang. Tapos yung yellow wire ilipat dito sa isang ground connection. So wala na po siyang ground, ibig sabihin floated na po siya. So yun po. Tapos alisin natin itong kanyang voltage regulator rectifier. Then pag ikabit natin itong ating 5 bars na voltage regulator na pang full wave. So ito po. Ito 5 bars. So ito. So pinaka the best po kapag hindi nyo masundan ng maayos, kahit mang motor ang ating i-full wave, ay yun po, bali dalawang connection lang po siya. So hanapin ang dalawang magnet wire na lumalabas, yan ang putulin. Kung saan ang dalawang wire na lumalabas, yan po ang putulin. Tapos ipagdikit. Tapos yung nakadikit sa chassis ay putulin po, tapos ilipat sa koneksyon ng wire na pinagputol. Yan lang po yung pinaka-the-best technique para hindi kayo malito. Kasi yun pong itong nakadikit sa chassis, itong ground po, ay ito po ang pinagmula ng winding. So bali yung dalawa, yung connection ng yellow, yung dalawang magnet wire na lumalabas
na nakakunik sa isang wire na yellow wire, ay ito po ang kanyang gitna ng winding. Kaya ibig sabihin po ay halfway po siya. Kasi yun po, kinukuha ang supply ng ilaw sa gitna ng winding. So ito namang isa, ito naman po sa kanyang charging, yung white wire. So dito po ang kanyang panapos ng winding. So dito nagsimula sa ground, tapos ito ang gitna, itong dalawang magnet wire na kinukuha dito ang yellow wire. So ito naman po ang panapos ng winding. So putulin natin ito mga grasa, tanggalin man natin. So ito na po yun mga grasa, puto na po natin. So ito yun ang sinasabi ko kanina na mayroon siyang dalawang magnet wire. So ito po. So bali ito naman po ang kanyang nakadikit doon sa, nakadugtong doon sa yellow wire dito. So yan ito. So ito po ang pinutol na natin, tapos ito ay samahin pa itong dalawa tapos ihinang. Din ito naman po yung isa, ito. So ito naman po yung kanyang connection sa nakadikit sa chassis, itong may RI terminal. So ito po yon kanina. So bali ito pinutol natin kasi ito po ang ito ang ating ilipat dito sa connection na to. So itong nakakoneksyon sa ground, itong may RI terminal kanina, ilipat natin dito. Tapos ito naman, pagsamahin lang ito, idikit lang tapos electrical tape. Yun na po, yun lang ang gagawin, full wave na po siya. So ito na yun mga grasa, na connection na po natin. So bali ito po ang connection ng yung may ganiha, mayroon siyang I terminal. So pinutol natin tapos kinunik natin sa yellow wire. Tapos ito naman po yung dalawang magnet wire na connection. So yan, pinagsama po siya natin. So bali po ito po ay full wave na, tapos electrical tape lang siguraduhin na hindi siya sumasayad sa chassis. So ito na po, na fix na po natin. So ito po yung connection ng yellow wire, itong isa lang wire mga grasa. So tapos ito na yun ang kanyang connection dito. So test natin ito ng tester. Ito tinitest. So kailangan pong magbipsahan po siya. So yan, pag idikit natin dito sa chassis, pag tumunog siya, ibig sabihin mayroong nakasayad dito. So kailangan hindi siya dumidikit kasi wala na po siyang ground, floated na po siya. So yan, hindi siya tumutunog ang tester natin. So dito naman, so yan, hindi siya tumutunog. So ibig sabihin po ay okay na po siya. So try natin na ikabit dito yung flywheel natin. So kailangan ang flywheel natin na hindi siya sumasaya dito. So test muna natin ang tester pag tapos natin makabit ang flywheel. So yan, subukan natin. So kailangan din na hindi magtunog ating tester sa pag test natin dito sa ating pagkabit natin sa flywheel. So yan, itusok lang dito sa chassis. So yan po. So yan, hindi siya nakasayad ang ating winding. So kapag tumutunog ang tester natin sa ganitong sitwasyon, na dito po ang kanyang positive probe ng ating tester, tapos itong ating negative probe na tester ay dikit-dikit natin sa chassis. Pag tumutunog siya, ibig sabihin nakasayad po ang ating winding, coil doon sa ilalim. So yun po, doon na tayo sa bandang likod, mag-connection na po tayo sa ating voltage regulator rectifier. I-fix muna natin ito. Okay, ito na po yung mga grasa ang kanyang connection. So itong yellow wire ay ito naman po ay galing itong dalawa sa ating stator na ating minumodify. So itong yellow connection ay patungo ito sa direct sa ating headlight ditong banda ito. Ito yung kanyang connection dito. So ito yun. So ito namang white wire ay ito na pong mag-isa ay patungo ito sa ating voltage regulator dito. Yan dito. So ang gawin natin dito ay putulin muna natin itong ating yellow wire. So yan. Tapos magdugtong tayo ng wire dito. Pagapang natin ito patungo sa ating voltage regulator. So ito na yung yellow wire na ating kinukunik dito sa yellow wire din. Tapos pinutol natin dito. Yan, pag pinagapang natin patungo dito sa bandang likod, dito sa voltage regulator. Yan,
Yan, ito po yun. So bali, ang gawin natin dito ay tanggalin natin itong lumang voltage regulator niya. Tapos putulin natin itong kanyang socket. Tapos ang i-connect naman natin dito, itong ating ilagay. Itong 5 wires na pang full wave voltage regulator rectifier. Yung GY6. Yan. So, yun po, putulin muna natin itong kanyang socket dito. Tapos ito rin putulin natin. So, ito na yung lumang voltage regulator rectifier. Meron siyang 1, 2, 3. Bali tatlong koneksyon. Kasi itong isang red ay patungo ito sa battery. So, yun po naman mga grasa, no? Ito naman po ang ating ilagay na pang full wave. So, yun po ang pagkoneksyon natin dito. Green to green, yellow sa yellow naman po na wire na ating pinagapang dito sa dito yung galing sa stator, at white to white po yung puti sa puti, at ito namang black wire ay dito po natin ilagay sa black and white dito sa ating motor. Yan, tapos itong red to red. So i-connection mo natin, tapos paliwanag natin kung ano ba po ang kanyang mga function pagkatapos natin mag-connection. So ito na po yun, natapos na po natin na connection mga grasa. So itong white wire, white to white po. So ito po ang galing sa ating stator. Bali ito naman pong isa, yellow to yellow. Yeah, galing ito ng stator din. So ito po ay pwede po siyang magkabaliktad, magkapalitan. Either yellow to white or either white to yellow. So, yun po ang kanyang connection. Ito po ay galing itong dalawa sa ating stator. Yung sa ating magnet wire winding doon sa ating flywheel. So, ito yung mga red wire po. Ito po ang voltahe dito. Ito po ang output volts patungo ito sa ating susian. Tapos, maglagay tayo ng connection dito patungo sa ating battery. Then, ito na pong isa itong black wire ng ating voltage regulator rectifier. I-connect natin dito sa ating white na mayroong lining na black. So ito, lapit, white na mayroong lining na black. So ito po ang connection nito patungo ito sa ating harapan. Ito ang connection nito. So mayroon tayong i-connect dito mamaya, ipagsama natin dito. So tapusin yung video mga grasa para masundan ninyo. So ito po ang kanyang controller na ito, ang kanyang black na galing sa ating regulator. So ito po ang nagkontrol ng voltahe upang mapasukan siya ng DC volts sa pag-unang ating susian patungo dito yan, para makontrol, kasi pag hindi ito makabit ay magputukan ating ilaw, tapos maglulubo ang ating battery, overcharge. So ito naman black wire, green wire, ito naman po ang kanyang ground. So nakadikit ito sa chassis. So maglagay muna tayo ng wire dito patungo sa ating battery. So ito na po yung red wire na dugtungan ko na siya ng wire po mga grasa patungo sa ating battery. So yan, may fuse po siya at may I terminal. So i-fix ko lang ito pagkatapos ng ating connection dito sa bandang harapan. So dito na tayo sa bandang harapan. So itong white na mayroong lining na black ay i-connect natin ito sa ating black wire na galing sa ating susian. So ito po yun sa ating susian. So yan, ito po. So i-connect natin yan dito. So yan, may black wire dito. So ito. So dito natin yan i-connect para pag on ng ating susian ay mapapasukan siya ng voltahe. So magkaroon siya ng voltahe dito. Pag on nating susian, mapapasukan ng voltahe patungo dito sa ating voltage regulator. And then yun po, ang ating yellow wire po ay ito naman po ang nagsisilbing pasukan ng supply patungo dito sa ating on-off sa ating ilaw. So isama natin dito sa ating white na mayroong lining na black. So i-connect din dito natin, dikit natin ito dito sa ating black wire sa ating susian. So ito po, itong tatlo ay pagsamahin natin ito. Then tapos ito namang brown wire na galing sa ating on-off switch dito ay i-connect natin dito sa ating brown wire din dito.
sa bandang kabila ng switch. Yan dito sa high and low. Kasi ito po ang supply na tumatanggap galing dito sa ating on off switch. Ito ang tumatanggap tong brown wire na to patungo dito sa ating high and low. So ito yon sa ating high and low. Then yan patungo na yan dito sa ating high and low. Pag unang ating switch dito. So high at low. Itong white ay low. Itong blue naman ay ito ang high. So yun po mga grasa, i-connect muna natin. So ito na po yun mga grasa no, na tapos na po natin ang koneksyon. So bali itong brown wire, bali tatlo po siyang koneksyon. Itong isa ay galing po yan dito sa ating switch ng pag-on ng ating switch dito. So dito yan lumalabas ang voltahe patungo dito sa ating high and low. So ito namang isang brown ay patungo yan dito sa bandang likod, yung sa ating T-light bulb doon, para sumabay sa pag-on ng ating ilaw dito. Tapos ito naman yung tatlo na pinagsama natin. Itong yellow kinukunik natin dito sa black wire. Ito po ang accessories wire no, pag-on ng ating susian kapasukan ang voltahe itong yellow wire patungo dito sa ating switch ng ating ilaw. So yun po, pinagsama natin itong tatlo. Itong black, white na mayroong lining na black. So ito po, kunik lang dito sa black. Pinagsama natin sa yellow. Para pag unang ating susian, mapasukan din ito ng voltahe itong white wire patungo dito sa ating voltage regulator rectifier dito. Kasi patungo yan dito. Mayroong white na mayroong lining na black. So dito yan. Dito. So ito namang blue at saka puti, ito yung high at low beam. So pinagsama natin itong blue ng isa patungo ito sa ating dashboard. Nandito sa high beam. Yan ito. So try natin i-on. So itong battery na to ay pangsamantala po ito kasi wala pa nakabili yung may-ari. So ito po ang luma ng battery lang. So mahina na po siya pero parang pumapagana natin para matapos na po ang ating wiring. So i-on natin siya. So yan. Yan, nag-function na po siya. Yan, try natin ipandarin. Tapos i-check natin ang voltahe kung lumakas na siya kasi full wave po siya. Yan, signal natin. Yan. On natin ang headlight. So yan. So sabay doon sa ating T-light. Pinitid na po siya. So malakas na po siya. Kaya nipandar ay umilaw na po siya. So high and low. Yan, high and low. Tapos park light. Yan, park light. Yan. Tapos signal. Dito ang signal. Yan. Signal left. Right, left. So sa ating busina po ay magpili po tayo ng busina kasi yung luma po siya. Yan, mahina po. So padarin natin tapos itis natin ang voltahe kung aawat po siya ng 14. Kasi full wave po siya. Dito. Tapos i-rev natin. Kita. So, yan po. Malakas na po yung kanyang charging. So, pwede na po siya magdagdag ng ilaw-ilaw. Dahil December po ngayon at magkalapit naman New Year. Yun po. Pwede na po siya magdagdag yung mga ilaw-ilaw dito, mga light sa kanyang motor. So yan lang po ang gagawin mga grasa, no? Thanks for watching, Big Chan po mga grasa. Alright.